morning and welcome to another episode of Happy Bahay, Happy Buhay. This morning, ang pag-uusapan po natin, love and loans. L and L. Do love and loans go together? Kailangan ho ba na maghiraman o mag-utangan kayo ng perang mag-asawa? Alam niyo, magkakaiba po ang take ng mga married couples dyan. Yung iba sinasabi, oo, okay lang na mag-utangan. Utang nga eh. Utang is utang. Pero yung iba naman tumataas ang kilay at sinasabi na, bakit kayo kailangan mag-utangan mag-asawa? Eh, iisa na nga kayo. You are one, spirit, soul, and body. So, dapat daw sa isang pagsasama, wala nang utangan. Siguro unang-una ho muna dapat alamin ninyo, bakit kailangan ng pera ng asawa ko? Bakit niya kailangan ng pera? Saan niya gagamitin? Napakahalaga po ng honesty and transparency para sa inyong pagsasama. Para naman po maging magaang at maluwag ang pagsasama, kailangan po open kayo sa asawa ninyo. Bakit mo kailangan ng pera? Yon. Isa pa, honey, no, if I may share to our listeners, I don't remember the time na naghiraman tayo ng pera at nagsingilan, hoy, utang mo, bayaran mo sa akin. Parang wala akong nare-remember na time na ginawa natin yan. And going back sa pinag-uusapan natin this morning, kailangan po i-validate natin yung reason kung bakit kailangan ng pera ng isang spouse, hindi ba? Bakit mo nga ba kailangan ng pera? Is it really necessary? Talaga bang kailangan magkaroon ka ng pera para mabayaran whatever loans that you have? Or meron ka bang pinagkakautangan? Alamin mo na saan mo gagamitin, di ba? Meron ka bang dapat bayaran or mga obligation? If this is the case, then you need to talk about it and stress the importance of being open in your relationship. Maganda na merong honesty and transparency when it comes to relationship at lalong-lalo na sa mga utang. At bilang mag-asawa po, walang ibang magtutulungan kung hindi po kayong dalawa lamang. Pero kung ang reason naman po ng asawa ninyo kaya kailangan niya ng pera, she needs a little extra for herself. Maaring may gusto siyang bilihing pagkain, o kailangan na niyang magpalit ng damit, meron siyang maliliit na bagay na gustong bilihin para sa sarili niya. Then, lalo na sa mga mister, maybe this is the time that you need to revalidate and reassess yourselves. Are you being a good steward to your spouse? Right. Tandaan niyo po, kayo ang provider. Hindi lamang ng pangangailangan niyo sa sarili niyo, but more so yung pangangailangan ng misis niyo at ng mga anak niyo. Are you being generous to your spouse? Kapag ganyan po ang case, then hindi na kailangan mangutang ng asawa niyo sa inyo. You just bless your spouse with the things that she needs. I like that. Isa pa, honey, no? Importante to be led by the Spirit. Yes. Learn to discern. Dapat alamin mo, ano ba yung pangangailangan ng aking asawa. Pray and check if there are underlying reasons. Halimbawa, meron bang addiction na nangyayari? Meron bang gambling problem? Yes. Or mismanagement of funds? And honey, it is always best to have an open communication. At the end of the day, you are in a covenant relationship. You are just stewards of something God has given the two of you. Yung pong pera, blessing yan sa inyo ng Panginoon. God wants you to be a blessing to each other. God wants you to bless each other without going through borrowing and lending from each other. No more his, no more hers, but ours. Lagi po nating tandaan ng mag-asawang sabay manalangin. Sa pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Bong Ako Pineda. naman po si Claire para sa Happy Bahay. Happy Buhay!